Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Dahilanan kung bakit na-disqualify itong kanyang kalaban. So indeed, tama po yung sinabi ni VP Sara Duterte. So ano nga ba yung sinabi ni VP Sara Duterte dito? At bago tayo magsimula mga kababayan ay gusto ko munang batiin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa mga kababayan natin, mga OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta naman? At syempre, ito si Master Judea nagbabalik dito naman sa panibagong upload natin. Magla-live sana tayo, no? Kaya lang, sige. I-upload na lang natin ito dahil may mga naka-live para hindi mahati. Although may replay naman, mas okay na to. I-upload na lang natin. So ano nga ba yung sabi ni VP Sara Duterte dito kay Martin Romualdez? So ito, kung matatandaan natin, ito ay sinabi mismo ni VP Sara Duterte. So wait lang tanggalin natin ang ating music para magkaintindihan tayo. Sabi ni VP Sara Duterte noong kanyang press con, mga kababayan, kasama yung mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte at kumukundo na sa katiwalian ng kasalukuyang gobyerno. Ito po, ang sabi ni VP Sara Duterte, VP Sara Romualdez, there is nothing in you except money. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, Presidente man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit, kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban Nako po, delikado. So ngayon, mga kababayan, sure win na ang pagkapanalo nito ni Martin Romualdez dahil dinisqualify nga nila. Kasangkapan nitong COMELEC, i-disqualify nila yung kanyang makakalaban na si Nene Bacale. So, eto po yon mga kababayan. Panoorin po natin ang pag-disqualify nito. Ito mga kababayan, lantarang panggagago ito sa mga taga-Tacloban, sa mga taga-Leyte, especially dyan sa distrito na tinatakbuhan ni Speaker Martin Romualdez. At kung matatandaan natin, mga kababayan, ito po ay inendorso ng mga Duterte. Ay tinaas ang kamay ni Nene Bacale, tinaas ang kamay niya ni dating President Rodrigo Roa Duterte, at itinaas din po ang kamay niyan ni VP Sara Duterte kung matatandaan natin. Nasa na yon? Basta itinaas, makikita nyo naman dyan sa ano natin, di ba? Diyan sa ating thumbnail, itinaas din ang kamay nito ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin, itong kandidato na ito ay suportado ng mga Duterte. Pero, sa hindi inaasahang pagkakataon, mga kababayan, dinisqualify po ito ni sinabi po nyo ng COMELEC. At hindi ko alam kung ano napag-usapan nila, pero naniniwala ako na may kinalaman dito si Speaker Martin Romualdez. So, ito po mga kababayan yung balita at pakinggan po natin
ang isiniwalat ni Attorney Vic Rodriguez patungkol po sa balita na ito, mga kababayan. O, eto, panoorin po natin ha. Ayan, nasa na ba? Yun. Oo, Attorney Vic. Oo, pasok. Diyan po mga kababayan sa First Legislative District ng Leyte. Nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan si Nene Bacale, yung kandidatong independent at maisog dino bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa First District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bagamat doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo eh. Kasali po si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Naku po, eto ang sinasabi natin mga kababayan. Papayag ba ang mga taga-Tacloban, especially dyan sa First District, na mangyari po ito? So, ang ibig sabihin lang nito, mga kababayan, ay tinatanggalan po kayo dyan ng karapatan na makapamili. Kung halimbawa, hindi kayo binibigyan ng karapatan na makaboto. Kasi dito, sa pagkakataong ito, mga kababayan, wala na. Wala na pong pag-asa na matalo si Martin Romualdez kung wala siyang kalaban. Ito nga yung sinasabi ni VP Sara Duterte na itong si Speaker Martin Romualdez ay hindi man lang ito nakaranas ng kompetisyon. Dahil ang nangyayari po dito, lagi siyang walang kalaban dyan sa First District ng Tacloban. So, ito pa rin po ang mangyayari ngayon dahil dinisqualify nga po nila itong kanyang makakalaban na bali-balita natin ay matunog po na talagang mananalo itong si Nene Bacale. Kaya ayon, medyo natakot ata itong si Speaker Martin Romualdez na mawala sa kanyang kapangyarihan. Kaya ito na po ang nangyayari, mga kababayan. Iba po talaga, no, pag ikaw ay mahal na mahal mo yung kapangyarihan, ayaw mong bumitaw, gagawin mo ang lahat ng kapamaraanan para masungkit mo yung patuloy mo na inaasam-asam na tagumpay para sa pansarili mong interes. At marami tayong nakikita, mga kababayan, na medyo gigil na po sa pamumuno dyan, Diyan, especially diyan sa First District. Kasi kung mapapansin natin, marami po ang naglipana ng mga video kung saan ipinapakita yung mga uka-uka na kalsada, mga hindi magagandang bagay or infrastructure diyan sa nasasakupan ng ni Speaker Romualdez. So ngayon, mga kababayan, ito ay patunay na wala pong demokrasya. Yan, wala pong demokrasya. Hindi binibigyan ng kalayaan ang ating mga kababayan, especially dyan sa First District, na makapamili ng gusto nilang kandidato. Kasi halatang-halata naman dito na iisa lang ang gusto nilang manalo. Iisa lang ang gustong manalo. Walang iba kundi ang speaker ninyo dyan. Ituloy mo, Attorney Vic. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Nako. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Yan. Yan ang sinasabi po natin, mga kababayan. Dahil kung ikaw ay kandidato at i-disqualify ka, dapat alam mo. Bilang isang kandidato, dapat alam mo kung bakit ka dinidisqualify para madepensahan mo yung sarili mo. Ang nangyari po dito, mga kababayan, nag-iimprenta na po ng mga balota, no? Nag-iimprenta na po ng balota at base doon sa sample na inimprenta na balota ay hindi po doon kasama
yung kalaban ni Speaker Martin Romualdez diyan sa 1st District ng Leyte. At mamaya ipapakita po natin sa inyo ang katunayan na yan. So, ang hindi maganda dito, hindi man lang binigyan ng COMELEC ng pagkakataon na madepensahan nitong si aspiring Mayor Nene Bacale ang kanyang sarili para maipahayag ang kanyang side patungkol dito sa pagdi-disqualify. Kasi tayo nga hindi natin alam na na-disqualify na ito not until sabihin na ito ni Attorney Vic Rodriguez. So yan po mga kababayan, tama. Tama yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na ito po ay bastusan na mga kababayan. So ito po, tuloy. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas. Yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. So doon po, mga kababayan, sa official list, sa official list na inilabas ng COMELEC, kasama po ang pangalan ni Nene Bacale doon sa mga pupwede na tumakbo ng mga politiko sa ngayong midterm, ngayong darating na midterm election. Kaya lang ang siste dito, pag imprenta na ng balota, yung talagang actual ballot na susulatan ng mga botante, ay hindi na po dito kasama ang pangalan ni Nene Bacale. At hindi po daw siya binigyan ng notice at ng dahilan kung bakit siya dinidisqualify. So ito mga kababayan, may hahalintulad po ito natin diyan sa nangyari sa Marikina. Yung ginawa kay Marcet Teodoro na tumatakbo din bilang isang kongresista na dinisqualify din po nila. So ito, matindi po talaga ang politika dito sa Pilipinas. Nang dahil sa kapangyarihan, nagkakabastusan, nawawalan ng dignidad, at nawawala na po yung mga tinatawag natin kahihiyan sa sarili. So ituloy po natin, mga kababayan. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. Yan. So, yan naman talaga nangyayari ngayon, mga kababayan. Parang yung batas sa Pilipinas ngayon ay palamuti na lang. Kung sino ang may kapangyarihan, kung sino yung mahihina, yun lang napapatawan ng parusa kapag lumabag ka sa batas ng Pilipinas. Pero itong mga ito, wala na. Wala na dahil hawak nila ang kapangyarihan, wala nang po pwedeng sumita sa kanila. Alam naman natin kung ano ang mga nangyari noong nakaraang taon, yung sa siege sa KOJC, na dapat na talagang ito ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas yung mga ginawa nila. Kaya nga ay nagsampa ng kaso ang KOJC dito. At ngayon naman, ito namang karapatan sa pagpili at karapatan na tumakbo ang isang kandidato ay parang hindi po nila pinapahalagahan at bigla-bigla na lang papatawan ka ng disqualification nang hindi mo alam at hindi ka man lang nagpapaliwanag or hindi mo man lang madidepensa ng sarili mo dahil huli na nag-iimprenta na ng balota. So, yung balota na yon, kung wala doon ang pangalan mo, wala ka nang magagawa. Attorney B, tuloy. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, diyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage ng bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC
patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila. Patunay, humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4P. Yan. Okay? Yung 4Ps po, mga kababayan, ay batas po ang 4Ps, no? Batas po ang 4Ps, kumbaga, mayroon po yung mga, ano yan may allocation po talaga yan sa gobyerno. Okay? May allocation sa gobyerno, so ibig sabihin, ito po ay batas, hindi nila magagamit dahil talagang may naka-allocate na po dyan. Kaya gumagawa sila ng kapamaraanan para magpasikat. Oo. Sa pamamagitan nitong AKAP na sinasabi ng COMELEC, bawal. Bawal itong mga kapolitiko na gamitin ang AKAP. Pero ano ito nangyayari? Sino ba namimigay ng AKAP? Di ba mga politiko? Mga pulpul din kayo Ginagawa nyo mga tanga ang mga tao, pero nakikita ng tao kung ano yung nangyayari. Ibig sabihin, kabaliktaran doon sa pinagsasasabi Additional cash ninyo. transfer. Tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Yun. Diyan po. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ito po ang patunay na wala po yung pangalan ni Nene Bacale doon po sa listahan. Ito po, ayan Sige. Ayan. Ang nakalagay po dyan, mga kababayan, pangalan lang ni Martin Romualdez. Ano to? Member, House of Representatives, vote for 1. Bumoto ng isa. Ayan, wala po Ayan ang nakabilog. Romualdez Martin. Wala pong kalaban. Yan po, mga kababayan, ang nangyayari. Nakakahiya po ito. Oo. Nakakahiya, mga kababayan. At dito, lumilitaw na talagang wala na po talaga silang hiya sa kanilang mga mukha. Oo. Biruin mo sino ba naman? Kaya nga nagkakaroon ng eleksyon para makapamili ang tao ng kanilang iboboto. Bakit pa tayo nagsasagawa ng eleksyon kung wala namang choices? Hindi ho ba? Nasaan yung tinatawag natin na demokrasya? Nasaan yung tinatawag natin na freedom to choose a candidate? So meron pa ba? Wala na. Paano ka mamimili kung iisa lang ang tumatakbo? Hindi ho ba? Ang katotohanan dyan, mga kababayan, ayaw po nila mawala sa kapangyarihan. Yun po ang katunayan dyan. At hindi lang po ito hindi lang po ito dyan kay Nene Bacale. Nangyari din po ito, mga kababayan, dyan sa Mandaue, Cebu. Sa Mandaue, Cebu, may isa ring tumatakbo dyan, mga kababayan, at ang makakalaban niya ay bilas or bayaw nitong si Martin Romualdez na kaya siya ay pinag-initan din. Eto, mga kababayan, si Jonas Lopez ng Mandaue, tinanggal din, dinisqualified din, para walang kalaban yung hipag or bayaw ata ito ni Martin Romualdez. So ito, mga kababayan, ang patunay na wala na. Bakit pa tayo mag-i-eleksyon? Bakit pa tayo mag-i-eleksyon kung wala namang pagpipilian? 'Di ba? So itong sinasabi natin, sinasabi ni VP Sara Duterte na itong mga ito ay ayaw nito dumaan sa kompetisyon. Gusto nito, gamitin lang ang kanilang kapangyarihan, kanilang pera, para maipanalo lagi ang kanilang anumang laban sa buhay. So ito, mga kababayan, isa rin sa mga biktima ng panggigipit, at biktima ng kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon ni Martin Romualdez. So ito. Sir, sa iyo pong official statement,
Sinabi po nyo dito na gitarget, yun ko in Tagalog, talagang tinarget ako. Ba't nyo ito nasabi, Mayor? Kindly expound on this. You know, well, obvious naman eh. I've always, I've always remained transparent to my fellow Mandawihanos. Wala akong tinatago at hindi ako natatakot sa mga kaso na tinapon nila laban sa akin. I will face this. And I will continue to fight for democracy, justice, and I will not stop fighting for Mandawi. Sir, may mga programa po ba kayo dyan sa local na gusto ipatupad ng national government? For example, yung maalala ko, yung PI, controversial yun, yung mga mayor na kumontra nun. For one, malapit lang dito sa amin, sa Makati, si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina, kumontra po siya sa People's Initiative. At kasi kapares din po ng inyo pong experience ngayon, yung nangyayari din sa kanya. May mga ganong senaryo ba kayo, sir, if you can remember na meron kayong national policy na ayaw niyong ipatupad sa inyo dyan sa Mandaue City? I think, alam niyo yung kalaban ko bilas ni Martin Romualdez. Yon, bilas. Oh. Para sa akin yun ang rason. And parang hindi na political to Personal na talaga yung ginagawa nila sa akin. Opo. So, Mayor, binanggit niyo po rito din sa inyong statement na gusto nila manalo ng walang kalaban. Gaano kalaking epekto niyan, Mayor, sa mga kababayan natin diha sa Mandaue na wala silang choice? Kasi nga, kung mga tuloy man yung plano, walang pagpipilian, mananalo ng uncontested. Paano yung mga supporter niyo dyan, Mayor, na gusto kayong iboto pero walang chance dahil nga hindi na kayo kasali sa eleksyon? Ang hinihiling lang ng taga Mandaue, election, not disqualification. Parang nawala yung insulto to sa mga Mandawihanon. Yan ang sinasabi natin. Insulto ito, mga kababayan, sa karapatan ng mga botante doon sa lugar na dinidisqualify yung mga kalaban ng kanilang mga pambato. Pambato ni Martin Romualdez, pambato ng kanilang administrasyon. Ito po ay malaking sampal, malaking insulto, malaking pambabastos. So papayag po ba kayo dito? Oo. Papayag po ba kayo? Kaya nga tayo nagkakaroon ng eleksyon para may kalayaan tayo na makapili kung sino ang iuupo natin dyan. Dahil kung nagsasawa na tayo doon sa mga mukha ng politiko na wala namang nagagawa sa ating mga distrito, sa ating bayan, sa ating mga probinsya, makapamili tayo ng iba. Papaano ka makakapamili kung winawalis nila yung makakalaban nila? Oo. Same thing dyan sa Mandaue, sa Marikina, at dyan nga, yung pinakabago, dyan sa Tacloban. Oo. Sa pagkakadiskwalipika, dyan kay Nene Bacale. Yan, mga kababayan, ang problema natin. So, tuloy mo. Oo, sir. Sa Bisaya pa, gikuhaan sa sagradong katungod ang mga Mandawihanon sa pagpili sa ilang gusto nga kingkay mo dumala sa renda sa pangagamanan. Yan. Sir, sa iyo pong official So, ito statement. mga kababayan, sinasabi natin lagi na ang boto po ng mga Pilipino ay sagrado. Dahil ang iyong boto ay pantay-pantay po ang boto nating lahat. Wala pong mayaman, wala mahirap. Tig-iisa lang po tayo ng boto. Kahit yung mga bilyonaryo sa Pilipinas, kumpara natin doon sa boto ng pinaka mahirap na tao sa Pilipinas, parehas lang po yan. Kaya nga tinatawag na sagrado dahil dito lang po tayo nagkakapantay-pantay. So, ang kapangyarihan po natin na yan ay nawawala. Nawawala kung hindi tayo binibigyan ng karapatan ng sino man para maisigaw natin or magawa natin yung ating tawag dito, yung ating kontribusyon
sa sambayan ng Pilipino, sa ating bansa at sa ating lipunan. Yun na nga lang po ang gagawin natin, di ba? Yun na lang po ang gagawin natin, pero hindi po natin magagamit yun. Yun na nga lang ang kapangyarihan natin, pero hindi natin magagamit dahil dito sa pambabalasubas nitong ibang mga kandidato sa karapatan nating mga Pilipino. Wala namang problema no? Wala namang problema kung in-disqualify ninyo. Basta ipaliwanag. Ipaliwanag kung bakit mo i-disqualify. Kung may reason to disqualify the person or the candidate, there's no problem with that. There's no problem. But, in this case, mga kababayan, talagang wala Oo. Ayaw talaga nilang bumitaw. Ayaw nilang bumitaw sa kapangyarihan. Ayaw nilang mawala ng kapangyarihan dahil alam nila na sila ay babalikan ng taong bayan sa once na mawala na yung kapangyarihan na hawak-hawak nila ngayon sa kanilang mga kamay. So ito, mga kababayan, napakaliwanag nito. So, kung i-disqualify ka, dapat alam mo yung grounds kung bakit ka i-disqualify, and you got a chance, you got a chance to run for the election not until mapatunayan na yung inaakusa sa'yo para ma-disqualify. So, bakit ba di-disqualify ang isang kandidato na nakakatanggap ng mga pagkilala bilang isang namuno diyan sa kanilang bayan? Sige nga, mga kapatid. Paano mo tatanggalin ang isang kandidato o politiko na gumagawa ng magagandang bagay doon sa bayan na kanyang nakasasakupan? Ito po'y patunay. Congratulations, Mandawi City Mayor Jonas C. Cortez, top 1 mayor in job performance rating for the province of Cebu. So, dito pa lang, mga kababayan, hindi mo na kailangang mag-isip Hindi mo na kailangang mag-isip kung ano yung nangyayari. Politika. Yan. Kapangyarihan. Yung pagkahayok sa kapangyarihan, pagkahayok sa power. Yan. Yan po ang lumalabas dito. Kasi, bakit mo tatanggalin ang isang mayor na performing? Bakit hindi mo bibigyan ng karapatan ang mga tao na mapili kung sino talaga ang gusto nila? This is an evidence that this mayor is doing good in his city. Diba? Kaya nga nanalo mayor yan, top 1 mayor in Cebu. Tapos, bigla-bigla na lang i-disqualify mo. Bakit? Kasi ang kalaban bilas ng Speaker of the House. So ito, mga kababayan, kayo na po ang humusga dito, no? Kayo na po ang humusga kasi ako, actually, you don't need a degree. You don't need a degree. Hindi mo kailangan makatapos ng kolehiyo, high school, or elementary para maintindihan kung ano ang nangyayari. Ito po ay pambabalasubas, no? Ito po ay pagsikil sa pagsikil sa mga botante, pagtanggal doon sa karapatan ng mga botante na makapamili ng gusto nila. Eto, wala na tayong magagawa, di ba? Kung walang kalaban, kahit makakuha yan ng isang boto, kahit siya lang ang bumoto sa sarili niya, tiyak, panalo na. Kaya yun, mga kababayan, this is how the government of the Philippines under Bongbong Marcos is running right now. Alright? This is how it is. Ang pinupunterya nila ay yung kanilang mga kalaban. Imbis na pagtuunan nila ng pansin ang Ayan. Nawala tuloy tayo. Yan. So yun po, mga kababayan. Imbis na pagtuunan nila,
imbis na pagtuunan nila ng pansin ang mga problema ng ating bayan, ay